Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo. At siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Dana. Basahin na natin ang liham ni Dana. Dear Kuya Perez, sana po ay mapili ninyo ang aking liham na ipinadala sa inyo dahil gusto ko rin pong maisadula sa radyo ang aking kasaysayan. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Dana, 20 taong gulang. At tuwing hapon, Kuya, lagi din po akong nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. Kuya, sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. At para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Perez. Anak! Nasaan ka ba? Andito ako, inay. Bakit po ba? Tingnan mo nga itong nabili kong damit sa ukay-ukay. Tingnan mo, maganda ba? Ha? Inay! Ano ba naman kayo? Matanda na kayo? Isusuot niyo ba yan? Bakit? Masama ba? Tingnan mo, anak. Maganda ba, anak? Yak! Ang sagwang tignan, inay! Nako! Ang sabihin mo, inggit ka lang. Ba't naman ako maiinggit sa inyo? Bakit? Parang hindi may pintay ang mukha mo. Papaano naman kasi, inay? Hindi bagay sa inyo yan. Matanda na kayo. Para sa mga kabataan lang yan. Nako! Bakit? Kayo lang ba ng mga kabataan ang pwedeng magsuot ng ganito? Saan niyo ba gagamitin yan, inay? Alam mo, may date kami ni Oreng bukas at ito ang isusuot ko. Ano? Ay, inay, nakalabas po ang pusod ninyo at sobrang iksi. Anong pakialam mo? Inggit ka lang. Inggit ka lang. Ang ganda ka, no? Ang ganda ko. Bahala nga kayo sa buhay ninyo. Ay, ano pagkailangan mo, ha? Bakit ka na pa rito? Ante, pagsabihan niyo nga ang nanay ko. Ay, bakit ba? Anong ginawa ng inay mo? Kahapon kasi, nag-ukay-ukay sila. O, bakit? Bawal bang mag-ukay-ukay? Pwede, di ba? Oo nga po. Pero, bumili ng damit na labas ang pusod. Susutin daw nila bukas sa date nila ni Mang Urong. Ay nagmasama doon. Ayaw mo yan. Nagpapabatag, inay ba? Kaso, ante, ang sagwang tignan. Hindi bagay. Ay, pabayaan mo na siya. Tutal, balo naman siya eh. Kahit na po, matanda na sila. Dapat hindi na sumusunod sa uso ang nanay ko dahil may edad na siya. Nako, bakit? Kayo lang ba pwedeng magsuot ng mga sexy damit? Ay, paano naman kami? Damay edad na, ha? Ako, isa rin itong matandang to. Ay, teka, Dana, may sinasabi ka ba? Mumurang kamatis. Wala po. Sige po, magpapaalam na po ako. Alam mo ba, Minyang,
may date kami ni Urong bukas. Ay, good luck. Alam mo kasi, nagpunta doon si Dada kahapon. Ay, talagang ang dana na yun. Chismosa! Ay, nagsumbong pala sa'yo. Ay, teka muna. Saan mo ba nabili ang damit mo, ha? Ay, sa bayan. Sa ukay-ukay. Nako, pwede bang samahan mo rin ako bukas at bibili din ako? Iyon lang pala eh. Di sasamahan kita. Oo, bibili din ako. Kasi baka yayain din akong mag-date ni, alam mo na kung sino yun. Ay, kayo na bali, Dubeng, ha, Minyang? Ay, matagal na ate. Baka bigla akong yayain na mag-date. Ay, wala akong isusuot na bagong damit. At gusto ko yung pang-sexy din, ng tulad ng binili mo. Sige. Sige. Daanan mo ako dito bukas at sasamahan kita sa ukay-ukay. Mabuti ka pa, bro. Sinagot ka na ni Sharon mo. Bakit bro? Hindi mo pa ba napasagot si Minyang mo? Sabi niya kasi, baka sa susunod na punta ko doon, masagot na niya ako. Parang alam ko ng kahantungan yan, bro. Ay, sana nga, bro. Sagutin na niya ako. Alam mo, bro, may edit kami ni Iising ko bukas eh. Ha? Magmumul kami. Nakakaingit naman kayo, bro. Ikaw din, bro. Darating ka din dyan. Sana makuha ko na rin ang matamis na uo ni Minyang ko, bro. Nagpapakipod lang yun. Oh, kaya, bro? Oo. Kung sakali na sagutin ka na ni Minyang, o di magiging magbilas na tayo dahil magkapatid silang dalawa. Oo nga, no? Paano, bro? Maganda yan. Uwi na ako para ma-relax bukas ang pag-date namin ni Sharon ko. Ay, good luck na lang sa date niyong dalawa. Inay, saan ba kayo nagpunta kanina ni Mang Urong, ha? Ay, nagmul lang kami, anak. Bakit? Inggit ka? Bakit naman ako maiinggit sa inyo? Halata naman na naiinggit ka. Ang saya-saya ko, anak. Alam mo ba? Inay, matanong ko nga kayo, ano bang nagustuhan ninyo sa matandang yon, ha, Inay? Ay, nako. Malaki ang kanyang... ang ibig kong sabihin, malaki ang kanyang puso. At mahal na mahal niya ako. Ang landi-landi ninyo! Ay, nako. Naiinggit ka lang. Hindi ko alam ang gagawin ko, Kuna. Sa aking ina, dahil parang bumalik sa pagkabata. Nagsusuot, kuya, ng parang nalalasuan ako, kuya, kapag nakikita ko ang aking ina na nagsusuot ng para sa kabataan. Hindi lang siya, kuya, pati yung kapatid niya, yung auntie namin. Pareho sila, kuya, ng hilig sa buhay. At pareho na ling malo. Minsan, kuya, ay... Minyang. Ang tagal ko nung naliligaw sa'yo, kailan mo ba ako sasagutin? Ay, nako. Sinasagot na kita, sweetheart.
Totoo! Ah. Sinasagot mo, yes! Yes, yes, thank you, Lord! Ay, Thank you, Lord. ngayon at Ay. sinagot na kita. Anong plano mo ngayon, sweetheart? Teka, pwede ba tayong mamasyal bukas? Ay, oo. Saan yun, sweetheart? Oy, Saan? siyempre. Magpalamig naman tayo. Pumasyal din tayo sa mall. Ah. At alam mo na, diretso oo. tayo sa kukuan. Oo ba? Gustong-gusto ko yan. Ay, sige. Para maisuot ko na rin ang bago kong damit na binili ko. Ay, sige. Bukas, ang alas 9 ng umaga, ha? Oh, magkita tayo doon sa may waiting shed. Hihintayin kita roon. Ay, oo, sweetheart. Oo, Darating ako. 9 a.m. Sharp! Ay, kumusta ang date ninyo ni Dubeng, amin yan? Ay, nako. Nag-enjoy ako ng gusto ate kahapon sa date namin. Ay, talaga. Ay, kami rin ni Urong. Nag-date din kami. At ang saya-saya. Ay, siya nga pala ate. Punta naman tayo sa ukay-ukay mamaya ha. Ay, oo ba? May gusto rin akong bilhin doon eh. Sige ate. Punta tayo nagbayad bukas. At mag-ukay-ukay na naman tayo. Dada! Dada! Halika nga rito sandali. Bakit po, inay? Tignan mo nga itong nabili kong damit kahapon. Kasama ko kasi si Auntie Bo eh. Nag-ukay-ukay kami. Ano ba yan, inay? Ang mga pinagbibili ninyo? Ikinahihiya ko kayo, inay! Oh, tignan mo! Oh, ano? Maganda ba itong miniskirt na nabili ko? At itong high heel? At tignan mong mabuti, oh. Bagay nga ba sa akin to, anak? Ewan ko sa inyo. Hindi na kayo nahiya sa ginagawa niyong yan? Anong dapat kong ikahiya? Wala naman akong ginagawang masama eh. Wala nga ho. Pero malaswa sa paningin ko ang mga pinaggagawa ninyo. Ang tanda-tanda nyo na, nagsusuot pa kayo ng mga ganyang klaseng damit? Ay, nako, kung ano-anong sinasabi mo. Tignan mo na lamang tong nabili ko, oh. Tong pang itaas ko. Kitang-kita ang likod ko dito, anak. Ay, ang sexy-sexy ko siguro pag suot ko to na. Ano ba ang gagawin ko sa inyo, inay? Para tumigil na kayo sa kalandian yung yan? Hindi kalandian ito. Ibinibigay ko lang ang kahilingan ng katawan ko. Oh, ano, bro? Nakahanda ka na ba bukas sa lakad natin? Oo naman, bro. Ako pa. Alam mo, tignan mo yung sapatos ko. Nagpasena ako kahapon. Gagamitin ko yan, no? Pahuhuli Ang ba naman kintang-kintang. ako, bro, Ah, Handa na rin yung susuotin kong pang-itaas at Nako. pati yung sapatos ko makintab na. ganito pala ang umibig muli, ano, bro? May parang nga tayo mga bumabata sa pakiramdam natin, ano? Oo nga eh. In love talaga ako kay Sharon ko, bro. Sharon, ha? Ako rin eh. Parang bumabalik ako sa kabataan ko kapag kasama ko si Minyang ko. Mag-practice na tayo. Oo, ate.
para hindi tayo nakakaya sa mga partner natin. Ano ba? Pag ganyan, sige. Ay, nako ha, ang ganda atin pala pag ganitong nagsasayaw tayo ha. Ay, ang ginagawa nila, Inay. Inay! Inay, anong ginagawa niyo dyan? Ang ingay-ingay ninyo! Nagpa-practice lang kami para sa ballroom namin mamayang gabi. Ano? Bakit? Masama ba? Pabagket, ha? Oo nga. At kasama namin ang mga boyfriend namin mamayang ballroom. Kaya nagpa-practice na kami. Hindi ba, Minyang? Ay, oo. Ay, umalis ka na nga dito. Nagpa-practice pa kami. Ni-istorbo mo kami. Alis na. Sige na. Lagas mo lang yung sound. Sige na. Tuloy ang practice, ate. Diyos Sige. ko! Ganito. Ang Practice dapat na kong tayo. gawin, Inay! Hindi ko na sila masaway sa kanilang ginagawa! Ano? Hindi ko na alam, kuya, ang gagawin ko. Dahil sa pinaggagawa ni Inay at ang aking auntie, may mga nagpaparamdam sa kanila, kuya, na nanliligaw. At kung minsan, sinusundo sila dito sa bahay. Kuya, hindi rin ako nagagalit kung may manliligaw man sa kanila. Ang kinahihiya ko, kuya, yung ginagawa nila. Lalo na kapag sila bumibili ng damit. Nahihiya ko, kuya, sa mga taong nakakakita sa kanila. Hindi ko naman sila masaway ni ante. Ano po ba, kuya, ang dapat kong gawin para masaway ko si Inay? Dahil ako ang nahihiya. Sana po, kuya, ay matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Dana. Alam mo, Dana, may matanda na rin ang nanay mo. Siguro, ini-enjoy na rin ang kanyang buhay. At yan siguro ng naisipan niyang paraan para namang kahit papano maging masaya siya. At hindi naman siya nag-iisa eh. Andyan naman yung kapatid niya. Kapag may pinupuntahan, kasama siya. Ilang taon na ba yung nanay mo, Dana? Sa palagay ko, wala namang masama sa ginagawa niya. Yung mga nakakakitang tao, masasanay na rin yan. Marami na rin ganyan eh. Hayaan mo lang na ini-enjoy nilang kanilang buhay. Kaya nga lang, kung minsan nalalasuan ka, dahil sa mga kasuutang binibini nila, talagang ganyan. Pagsabihan mo lang na huwag kang magagalit. Alam mo, yung mga ganyang edad kasi parang bumabalik sa pagkabata. Intindihin mo na lang. Makisakay ka na lang kung pwede. Kasi buhay nila yan eh. Diyan sila masaya. Bakit? Maibibigay mo ba ang kasiyahan nila? Total, matanda na rin sila. Huwag mo lang masyadong pakialaman yung ginagawa nila. Ang intindihin mo na lang, kung saan sila pumupunta, nagpapaalam naman sa'yo, wala namang problema doon. Hayaan mo lang na-enjoy nilang kanilang katandaan sa ngayon. Ito lang, yan naman yung auntie mong kasakasama niya. Umuwi naman sila sa oras. Yung pagbubulong kasi maganda yan eh, sa mga may edad na. Pabayaan mo lang. Tignan mo ngayon, kahit hindi pa matanda, nagbubulong mga yan. Tignan mo yung mga nagsusumba. Abay, magandang ehersisyo yan sa katawan, lalo na kapag umaga.
maraming ganyan ang tumatanda nahihilig sa ballroom. Matanda na sila. Hindi na mabubuntis siyang nanay mo. Kaya pabayaan mo na lang. Hilig ng katawan nila yan Ibigay mo na. Isipin mo na lang kung paano mo mapapasaya yung nanay mo. Total, dalaga ka pa naman. Siguro naman may nanliligaw sa'yo. Kaya nobyo mo na. Diba hayaan mong yung mga huling sandali sa buhay ng magulang mo masaya naman sila. Total, wala namang masama dahil matanda na. Kagaya ng sabi ko, hindi na mabubuntis siyang nanay mo kahit saan pumunta yan. Nagsasaya lang yung nanay mo, kaya wag mo lang pakialaman. Pagsabihan mo lang, huwag ka magagalit. Intindihin mo kung ano yung ginagawa ng nanay mo. Diyan sa masaya, suportahan mo na lang, Dana. Bueno, iyan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo, Dana. At naway, kahit paano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Ngayon mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.